25 hanggang 28. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. Sapagkat, hinais ko mga kapatid na kayo ay hindi magiging mangmang sa misteryong ito. Lest ye should be wise in your own concept. Bagay kayo magmarunong sa inyong mga sariling mga kaisipan. That blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. And so all Israel shall be saved. As it is written, there shall come out of Zion a deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob. For this is my covenant unto them. When I shall take away their sins, as concerning the gospel, right? Concerning the gospel, they are enemies for your sakes. But as touching the election, they are beloved for the Father's sake. Good morning. Mari na po tayo magkaupo mga kapatid. Meron pong two things na ating mabasa dyan mga kapatid. Gospel. And election. And two different people na ating mapansin dyan mga kapatid. One is Gentiles. The other is Israel. Or Jew. Okay? Hallelujah. Meron pong ipinapahiwatig si Apostol Pablo na ayaw niya tayo po ay magiging mga ignorante. Ginamit ang word na salitang ignorant o mga ignorante sa misteryong ito upang hindi tayo magkaroon ng pagmamalabis at pagmamalaki at magiging matalino at marunong tayo sa ating mga sariling kahaka-haka at kaisipan. Na merong nangyayaring pagkabulag o blindness sa parte ng mga Israelita until the fullness of the Gentiles become in. So, lilinawin natin itong mga bagay dito mga kapatid at buksan din natin ang ating mga Bible bago natin i-explain ito. Sa Revelation chapter 4 verse 1 and 2. And after this I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. So, merong bagay na gustong iparating po, mga kapatid ng ating kapatid. Merong dalawang bagay na binanggit po si Pablo, two things dito, itong tinatawag na gospel at saka yung election sa Romans chapter 11. Hallelujah. Merong gospel. Pagdating sa gospel, mga kapatid, ang sabi po ni Pablo sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16, mga kapatid, Romans chapter 1, verse 16, sabi niya, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power, basahin natin, unto salvation. For it is the power of God unto salvation. Sabi ng Bible, to the Jew first, and also to the Greek. Hallelujah.
Okay? Tingnan natin yung Romans chapter 1 verse 16. For I am not ashamed of the gospel. Okay? Gospel. Gospel is a message. Word. Fact. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. So merong blindness sa Israel, which is the Jew. Sabihin na lang natin Israel. Then, pagdating sa gospel, ang sabi ng Lord, kasi pag-usapan natin yung gospel, every ages, meron pong gospel. Si Moses, meron siyang sariling gospel. Si Noah, meron siyang sariling gospel. Down through the ages, mga kapatid, down through the apostles, they are gospels. Kaya sabi po ni Paul sa Galatians chapter 1, praise God, verse 8 to 9, sa natin ang ating mga Bible. Okay? Sige, ano ito po mga kapatid? Bible study. But though, taas natin kasi may part. Taas natin sa bandang verse 6. Isa natin sa 6. Sabi niya dito, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Meron pong binabanggit na another gospel. Alright. So, pag merong tunay na ebanghelyo, meron pong ibang ebanghelyo. Merong binanggit si Pablo, another gospel. Right? Ibig sabihin, may iba pang nangangaral. Na sabi niya, I marvel that ye are so soon removed from that called you into the grace of Christ unto another gospel. Nagtatransfer mga kayo. Which is not another. But there be some that trouble you that will pervert the gospel of Christ. Merong perversion ng gospel. Alright? Amen? Meron pong perversion ng gospel. Pero ang sabi ni Pablo sa kanyang gospel, this is the gospel of Paul, Galatians. But though we or an angel from heaven preach another gospel, alright? Or any other gospel, preach any other gospel unto you, than that which we have preached. Sabihin, na ipangaral na unto you, let him be accursed. For though I know persuade men or God, or do I seek to please men? Verse 9, as we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Ibig sabihin, si Paul, mga kapatid, ay nangaral ng kanyang gospel, sapagkat alam niya na ang kanyang gospel ay ito ay gospel ni Jesus Christ. And we know that Paul is the first messenger of the ages. He is the messenger to the church of the Ephesians. Can you say amen? Amen. Alright?
He is the first messenger, mga kapatid, to the 7 church ages. Alright? Then, sa kanyang panahon, meron siyang gospel na dapat niyang panindigan, dapat niyang ipaglaban, dapat niyang tayuan. Kaya sabi, sino mang anghel man sa langit, praise God, o kami, babalik sa inyo, mangaral ng ibang helyo, sukat na sa amin, ipinangaral sa inyo. So, ibig sabihin, nangaral siya ng kanyang gospel during his time. He is a prophet to the church of the Ephesians church. So, yung message niya, mga kapatid, exclusively for the Ephesians age. Pero yung message ni Paul, mga kapatid, kung papansinin mo, tatakbo, mga kapatid, going, yan, kita niyo dyan. After ng Ephesians, anong sunod? Smyrnians. Tatakbo, mga kapatid, ng panahon, until the Laodicean church. Praise God. Now, kung mapansin mo, mga kapatid, ang gospel lang talaga nagpasimula sa day of Pentecost. Yun yung father's faith. Faith of the fathers. Day of Pentecost. Diyan yung purity of gospel. Si Jesus Christ ang nagpasimula. Then, down to the ages, mga kapatid. At hindi po aksidente na paglakad ng panahon hanggang doon sa Laodicea and then William Marion Branham, mga kapatid, praise God, to the Laodicean church age, ay na-pervert ang message, ang thought ng tao about the message. Dahil alam naman natin, si Martin Luther and even Wesley, sila po ay mga Trinitarian doctrines, Trinitarian people. Si Wesley, si Martin Luther. Pero nagpasimula sa Day of Pentecost, punta kay Paul, down to the ages, mga kapatid, hallelujah, nagkaroon ng perversion. Alam naman natin na ang salita ng Diyos ay hindi mo po pwedeng i-pervert. But the thought of the people, even the thought of the people, mga kapatid, na nag-preach ng gospel, kaya may nababanggit na another gospel, na-pervert yung gospel. But the purity of the word is still there. Pero yung pag-perversion, ang pervert ng word, mga kapatid, right, kung intindihin natin, yung pag-pervert, ano ba yung salitang pervert? Pagdungis, pagdumi, pagdagdag, pagsira ng mensahe, mga kapatid. Kaya mayroong binanggit si Pablo na sa Galatians chapter 1, another gospel. Bakit? Perversion ng word, perversion ng message, perversion ng gospel. At ang perversion ng gospel ay nagre-remove sa atin sa tunay na nais ng Diyos. Yan. Can you say praise the Lord? Lord. Pero pagdating sa election, ang sabi po ng Panginoon, sabi ni Paul, pagdating sa election, mga kapatid, because of the fathers, they are beloved. Ang tinutukoy ng election dito, Israel. Because of the fathers. Sino yung fathers nila? True flesh. The patriarch, Abraham, Isaac, and Jacob. Jacob, Israel. Right? So, dito natin makita, election, they are beloved. Beloved po sila, mga kapatid. Mahal sila ng Diyos pagdating sa election. Hindi natin pwedeng ialis yun. Bakit? Si Abraham in flesh, pinili ng Diyos, kinasiyahan si Isaac, at ang covenant ni Abraham na punta kay Isaac, at mula kay Isaac na punta kay Jacob na tinawag na Israel.
Ang hakog kasi ang ibig sabihin, slanderer, mandaraya, mapanlin lang. Yan sabi ng angel sa kanya, yung kanyang theophany, yung kanyang wordman, ang iyong pangalan, ano ang pangalan mo? Sabi niya, Jacob. Now, sa araw na ito, hindi natatawagin ang pangalan mong Jacob, kundi tatawagin Israel, na ibig sabihin ay prinsipe. Amen. So, dito natin mapansin, election. But we know that God also elect us. Alright? Inelect din tayo ng Diyos. Make your election sure. Sa panahon kasi na ginagawa mo na sure ka sa pagka-elect sa iyo ng Diyos, hindi ka babagsak. You shall never fall. Hindi ka malilinlang, hindi ka mabibisip. Dahil alam mo kung ano mensahe, anong pagkatawag ng Diyos sa iyo. For the high calling of God is without repentance. Wala akong pagsisisi sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Walang pagsisisi ang Diyos at kailanman hindi rin ako nagsisi na tinawag ako ng Diyos. Wala akong nakita sa Bible, mga kapatid, na tao ng Diyos na nagsisi, bakit mo pa ako tinawag? Dahil naintindihan nila kung bakit sila tinawag ng Diyos. Nakilala nila ang kanilang sarili, bakit pinili sila ng Diyos. Kaya kung alam mong pinili ka ng Diyos, dahil ang sabi ng Ephesians chapter 1, God chosen us before the foundation of the world. Kaya, mga kapatid, bago pa man mangyari ang araw na ito at sa araw na lumilipas sa buhay natin, I know that God elect me. Hindi ko pinagsisihan bakit ako naglilingkod sa Diyos. Hindi ako nagsisisi bakit ako tinawag ng Diyos. Hindi ako nagsisisi bakit ako tinawag na isang Kristiyano. Kailanman walang nagsisisi sa buhay, sa ugat ng ating pagkatao, mga kapatid, pagdating sa pagtawag ng Diyos sa atin. God elect me according to His will. According to the good pleasure of His will. Pag sinabi natin good pleasure of His will, ang ganda ng pagkasalita na yun. I am elect by God according to His good pleasure of His will. So, beloved, according to the election, but according to the gospel, they are enemy. Kaaway sila ng Diyos kaya. Bakit? Hindi nila tinanggap si Kristo, yung Israel. Geographically. Yung Israel, mga kapatid, yung geographical. Pagdating sa gospel, tinanggap ba nila si Jesus Christ? Hindi. Hindi kailanman. Ilan? Sa buong Israel. Sa buong Israel. Ilan lang ang tumanggap sa ebanghelyo ng Panginoon during His time? Ilan? May alam kaya? Ilan? During His time. Except Mary, Joseph. 11. Sa buong Israel, 11 lang. Yung iba, mga sympathizer na lang yun. Si Nicodemus, sympathizer yun eh. Alam niyo ba sino si Nicodemus? John chapter 3. Isa siya membro ng Sanhedrin. Lumapit siya sa Panginoon during the night time. Why? Nahihiya siyang matawag na isang membro ng Sanhedrin tapos lalapit sa Panginoon. Pag sinabi mong membro ka ng Sanhedrin, parasis ka. Alam mo ang buong batas. Kaya diba sabi ng Panginoon paglapit niya, Rabbi, sabi ng Panginoon, bakit mo ako tinawag na Rabbi? Meron lamang isang guro, kundi ang Panginoon, ang Diyos, sabi ng Panginoon sa kanya. Sabi ko sa iyo, pag hindi ka pinanganak muli, hindi mo makita ang kaharian ng Diyos. Paano? Nagtanong na si Nicodemus, paano Lord? O, pag sinabi ko sa iyo, maliban ang tao pag nasa tuloy sa Diyos, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Ano nga ba yun, Lord? Bakit ka namamangha, Nicodemus? Ikaw na guro ng Israel, hindi mo naintindihan ang mga bagay na sinasabi kong makalupang bagay? How about kung sasabihin ko sa iyo mga makalangit na bagay? We know that 11 is a double portion. Can you say amen? Bakit 11 lang? That is the will of God. Bakit hindi 12? Yung that's isa. 11 lang talaga. During the ministry of the Lord. Kaya pagdating sa gospel, enemy sila. Galit. Galit sila sa Lord. Kaya pagdating sa gospel, mga kapatid, pagdating sa pure gospel, kukutin lang talaga ang tatanggap niyan. Pero
pag sinabi mong perverted gospel, yung sinabi ni Paul kanina na another gospel, ay ang daming tatanggap niyan. Pervert na eh. Tanggalin ko lang. Amen? Sa panahon ni Paul, marami. Kunting lang. During the ministry of the Israel, of the apostles, mga kapatid, after the day of Pentecost, lumaganap. Kaya lang, ang ginawa ng perverted message, mga believers ng perverted message, pinagpapatay sila. Eh kung basahin mo lang Book of Martyrs, nawala lang yung aking filings dyan ng Book of Martyrs, ay grabe ho, mga kapatid. Balikan mo ang history kung paano pinatay ang lahat ng mga Kristiyano sa kanilang panahon. May pasalamat nga ngayon. Pag tinawag kang Kristiyano, in ka na sa mundo. Pero dati, pag tinawag mong sarili mo Kristiyano ka, mga kapatid, ano ba ang nakaabang sa'yo? Ha? Ano ang nakaabang sa'yo? Leon. Ano ba? Susunugin ka sa state. Gawin kang ilaw sa gabi. Pag sinabi mong Kristiyano ka, ano nakaabang sa'yo? Pugutulo. Pero ngayon, pag sinabi mong Kristiyano ka, inain. Tama? Bakit? Pumasok na ang perversion. Tanggap na ng tao si Jesus Christ. Pero during his time, hindi siya tinanggap. Tinanggap ba siya? Hindi po. Until the day of apostles, until the ministry of the apostles, hindi mo tinanggap si Jesus Christ. Ang tumanggap sa kanya, yung merong Seed. His message is only for the seed. Hindi mo natin inipilit ang ibangilyo kung ayaw talaga eh. Ano magagawa ko? Diyan ka nakadisenyo. Ayaw mo talaga. Diwa. Tama ba? Amen. Amen. Diyan po mga kapatid ang bagay na pagdating sa gospel, ilan lang ang makakaintindi niyan. At sabihin mo third coming ka, bakit ka naging third coming? At tinanong ko nung nakaraan, bakit ka tinawag na Hones? Diba, naintindihan ninyo? O ngayon, bakit tatawagin ko, bakit kayo tinawag na third coming believers? Paano yung ako sagutin niya? Ha? Kasi, membro ako ni Pastor Lloyd, mali. Hindi, membro ako na LCF, mali. Bakit ka third coming believers? Bakit? Bakit kayo third coming? Dahil pupunta kayo every Sunday sa simbahan? Marami kayo pumupunta ng simbahan every Sunday. Bakit tinawag na third coming? Mababog mo? Ano? Bakit kayo third coming believers? Hindi mo makasagot ah. Bakit? Bakit yung mga unang panahon, bakit sila tinawag na Kristiyano? Bakit tinawag sila mga believers sa kanilang panahon? Yung 11 disciples, bakit sila tinawag na believers sa panahon ni Jesus Christ? Why? Why? Bakit ka tinawag na third coming? Believers. Marami kayong third coming. Sabi ni Brother Parnell, in this message, there are three kinds of people. Intellectual, fanatics, and believers. Bakit kayo tinawag na believers? Third coming believers. Naiwala kayo kay Brother Don? Ha? Because of the gospel of the prophet. I am a third coming believer because I believe the gospel of the prophet. And I believe that he is the prophet of God. I follow that prophet. Amen. Amen. Simply. Bakit tinawag yung 11? Because of the gospel of Jesus Christ.
Bakit tinawag silang mga followers of Paul? Because of the gospel of Paul. Bakit tinawag silang believers of Moses? Because of the gospel of Moses. Can you say amen? Amen. Bakit tinawag silang believers of Noah? Because of the gospel of Noah during his time. Bakit tinawag kayong believers of this message? Because you believe the message of the gospel of the prophet. This is our gospel. This is our day. Sabi ka namin natin. This is the gospel of our day. So, pagdating sa gospel, mga kapatid, meron talagang dalawang bagay lang yun dyan. Rejector and ano? Believer. Believer. Nasa ito ang gusto kong ipaalam at paintindi sa inyo. Pag pumunta tayo sa church at wala tayong natutunan, masakit mang pakinggan ko. Pumunta tayo sa church, pag-uwi natin, ano yung preaching ni Pastor? Di ko alam eh. Wala tayong natutunan. Nagsasayang lang ho tayo ng panahon natin. Ano siya, amen? Amen. Even yung new generation, kayo mga kabataan, dahil sa panahon na ito, kailangan mailagay kayo sa tamang pundasyon ng pananampalataya, not the foundation of the gospel of the denominations. Itatayo namin kayo sa gospel, sa foundation ng pananampalataya ng isang tunay. Sabi nga ni Brother Barnell, tunay na Kristiyano. Totoong tao. Hindi ako nakikipagplastikan. Ang mensaheng ito ay ginagawa tayong totoong tao. Ano yung ilan? Ginagawa tayong totoong Kristiyano. Totoong mananampalataya. Dahil merong totoo, merong hindi. Kung merong pure, merong fake. Pagdating sa two different peoples, mga kapatid, Gentiles. Ano ba itong Gentiles? Ano ba itong Gentiles? Hindi Jew. Unbelievers. Sabi ni Paul, dati, mga hintil tayo. Pero pagdating sa pananampalataya, tayo ay mga Hudyo. Can you say amen? Amen. Ano itong Gentile? Sinners. Ano pa? Uncircumcised. Slave. Ano pa? Jew, Israel, free. Because of the gospel. Pa, righteous. Dami mga kapatid. Tayo noon ay mga hintil sa paningin ng Diyos. Pagdating natin sa pananampalataya mga kapatid, I believe sa Restoration Part 6 mga kapatid, binanggit ni Brother doon, we are not only Jew inside. We are Jew in flesh. When the word man and the flesh man connect together, united, ang word man ang nagawa sa flesh man na ito bilang isang Hudyo. Dahil ang sabi po ng Panginoon, sabi ni Brother Branham, Jesus comes only for the Jew. When Jesus comes, He comes only for the Jew. Kapag hindi ka Hudyo, hindi ka bahagi sa pagparito ng Panginoon. Amen. Kaya tinawag kang third coming because of the message, because of the gospel. Amen. And we know that we are Jesus in this day. And Jesus come to me. He dwells in this body right now because I am a Jew. Not only inside but also outside. Inside out, I am a Jew. Hindi na po tayo Hudyo spiritual lang.
Hudyo, dugo ng dugo tayo ng Panginoon. Sino ba ang Lord? Dugong Hudyo siya mga kapatid, kaya ang dugo niya, dugo natin. Ang laman niya, laman natin. Can you say amen? Oh. Ang linaw po ng sinasabi ng Bible, noon hintil ka because of sin, because of unrighteousness, because you are not believe the message. Pero noong nanampalataya ka mga kapatid, ang sabi po ni Paul sa Galatia, hindi ka na hintil ngayon. Dati hintil ako, ngayon hindi na. Amen. Ako'y hindi uncircumcised dati, pero ngayon circumcised na ako. True faith. Ano yung faith? Sinasabi. Faith. Ano sabi doon? Revelation. Amen. Kapag may revelation ka, mga kapatid, you are not a Gentile. Hindi naman tayo Israelita. Bakit sinasabi siya hindi ka Israelita? Hindi ka naman pinanganak sa Israel. Pilipino ka eh. Kung hindi ka Israelita, mga kapatid, hininawin ko sa inyo. Pag hindi ka Jew, hindi ka Israel, hindi ka bahagi sa pagparito ng Panginoon. Amen. Hindi mo matatanggap, mga kapatid, na si Kristo ay nandito. Hindi mo matatanggap na si Kristo ay nandito sa iyo. Hindi mo matatanggap na si Kristo dumating. Gusto mo pa rin parating. Gusto mo mag-antay kaysa mag-enjoy na kasama siya. Tama ba? Hirap kaya yun. Mas gusto kong antayin siya habang buhay. Mamatay ka na lang, hindi mo siya makikita. Imbis na mag-enjoy kang kasama niya, dahil sinabi niya, I will come again and receive unto myself. Sabi niya sa John chapter 14. When I prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, then you will be also. Kailan yun? Ngayon, mag-i-enjoy ka dapat habang nabubuhay ka kasama si Kristo. Hindi yung parating sa kang mag-i-enjoy. Ano yun, nag-abroad? Dahil pagdating may dalang mga dulyan? Ano bang dala ng Panginoon? Everlasting life. Amen. He that believeth on him should not perish, but have everlasting life. Sabi ni Brother Branham, everlasting life is not eternal. Everlasting life is temporal. It's exclusively for this flesh. A season. There is only one form of eternal, that is God. Amen. Binigyan ka lang ng pagkakataon to receive the everlasting life. Why? Because you are in this flesh. But when you go back to the eternal, you have to drop the flesh man. That is not only everlasting life, but it is eternal life. He that believeth on him shall have eternal life. Magkakaroon ka ng buhay kapag nanampalataya ka na si Kristo ay nasa iyo at siya ay nasa iyo at ikaw ay nasa kanya. And that is Israel. Ang sabi ni Brother Don, we are not only Israel by faith, but we are also Israel. Amen. You know? Amen. So hindi ka Israel, mga kapatid, by true faith. We are saved by grace, through faith. Amen. Para wag magmayabang sino man sa atin. Walang magmamayabang. Grace pa rin ng Lord. Pero kung walang biyaya ng Diyos, mga kapatid, hindi naman pwedeng walang attributes ng Diyos yan eh. The grace of my word man is sufficient for my flesh man. Diba? Sabi ni Paul, Lord, alisin mo yung tinik sa laman na ito. Ano kaya yung tinik sa laman ni Pablo? Problema siya sa tinik. Siya, I beg to my Lord that take this. Ano yung binamit niya? Thorns Born. of the flesh. Tinik sa laman. Are you with me? Amen. Pero sabi ng Lord, no, Paul,
I will not take that form. Because my grace is sufficient for me. Amen. The grace of the word man is sufficient for my flesh man. Why? Because my word man loved my flesh man. Sinong tao ng Diyos sa Biblia na magkasala iniwan ng Diyos? May mabasa ba kayo? Sino? Sige, isang tao na nagkasala na iniwan ng Diyos, na pinili ng Diyos, ha? Sabihin sa iyo ng mga denomination, si Saul, hindi po siya pinili ng Diyos. Si King Saul, hindi siya pinili ng Diyos. Pinili siya ng tao bilang maging hari ng Israel. Pero ang pinili ng Diyos, si David. Nung magkasala si David, iniwan ng Diyos? Hindi. No. Kailanman hindi. David did not disconnected from eternity. Si Abraham, nung magkasala siya kay Hagar, hindi na ba siya nagiging kaibigan ng Diyos? Sige, sabihin niyo sa akin. Nung magkasala siya kay Hagar, na kanyang alipin ng kanyang asawa, dahil si Abraham tinawag na friend of God, nung magkasala siya kay Hagar, hindi na ba siya nagiging kaibigan ng Diyos? Sagot. Iniwan ba siya ng Diyos? Hindi. Si Moses, nung hinampas niya yung bato, mga kapatid, nang sabi ng Lord sa kanya, bulungan mo, hinampas niya. Sagutin niyo ako, iniwan ba siya ng Diyos? Once God elect you, because of the gospel. Ang ating pagka-election kasi by gospel. Hindi by flesh. Kasi ang Israel, geographical, pinili sila ng Diyos through flesh of Abraham because of the promise of God. To Abraham. Meron silang Abrahamic covenant not only in the flesh, but we have the Abrahamic covenant through faith, spiritual, and double portion, mga kapatid, ang ating covenant sa Diyos. Naintindihan natin? Amen. So, dito natin makita, mga kapatid, our election because of the gospel, because of the message, because of the word, the message of the hour in your day. Without accepting this message, you are lost. If you did not believe this message, you are lost. Judgment. Can you share me? Dito natin mapapansin, mga kapatid, yung bilis naman ang oras. Malahati pa lang ako. Parang nagbasa ng talk ni Brother Branham at saka alauna na. Nagulat ako Di pa ako umiinit eh. Kainit pa lang ako eh. Sabi ni Brother Branham, so what is the attraction of the mountain? Jeffersonville, Indiana, 1965. Shall be light about the evening time. Well, merong light in the evening time. Same prophet, and the people are blind. What's the attraction? Let's read a couple more verses, and it shall be in that day that the living water shall go forth from Jerusalem, half of them towards the former sea, and half towards the hinder sea. In the summer and winter shall it be. The gospel going forth both Jew and Gentiles. Both Jew, kasi mga kapatid, bakit? Alam natin ang Jew represent the word man, and the Gentiles represent the flesh man. Bakit kailangan this gospel goes through both Jew and the Gentiles? Alam natin, ang ating word man ay nag-experience mga kapatid ng tinatawag na amnesia. Kailangan niyang marinig ang message. Kailangan siyang makarinig ng message. Hindi yung, may word man ako, hindi na ako magsisimba, hindi ko na kailangan may pastor kasi may word man ako. Mali. Amen. Mali po.
ang dami pong nagkamali sa pag-intindi ng kanilang word man. Ay, hindi na ako makikipag-fellowship kasi may word man ako. Napakababaw ng iyong pagtingin sa word man mo. Nakita niyo ba ang fellowship doon sa Beyond the Curtain of Time? Buo kaya sila doon. Nagpe-fellowship kaya sila doon. Sa visitation, during the time of Brother Don Parney, ay pinakita sa kanya ng Diyos. Doon sa Beyond. Doon sa Theophany world. Doon sa word man world. Amen. Si Brother Branham nangangaral. Tapos pagdating dito, hihiwalay ka. Mali ang pagkaintindi sa word man. Then coming ako, say may word man ako. Sino masabi siya may word man ka? Ikaw lang. Kailangan yung pagkasabi mo, ibindicate ng Diyos na may word man ka nga. Amen. Madali lang kasi, may word man ako eh. Kasi nagsisimba ako. Sino pastor mo? Si ganito. No. Hindi po mga kapatid. Intindihin natin ang ating pagkaisip. Pag sinabi mo may word man ka, dapat patunayan mo na may word man ka. Because the manifestation of the word man in the flesh man. Dating Gentiles ka, naging Israel ka. Pagdating yung pag-unite ng word man at saka ng flesh man, mga kapatid, hindi ka na Gentiles, Israel ka na. From the inside, going to the outside, you are Israelites. You are Jew. Yung sabi ko ba, Jesus come only for the Jew. Now, if you are not a Jew, sa tingin mo, dumating si Kristo para sa iyo? Okay. Wala kang bahagi, mga kapatid. You say amen. Amen. That the Lord shall be king over the earth is the day. Sabi niya, and the earth in that day, and there shall be one Lord, and His name, what? Ano yung pangalan ng isang pangalan? Kapitan Jesus. Oo, hindi naman na pwedeng baguhin ang pangalan ni Jesus. Pero alam niyo ba may bagong pangalan ng Panginoon? Amen. At ang nakakaalam nito ay siya lamang tumanggap ng puting bato. Amen. Right. Sabi niya, sa puting bato, bibigyan ko sa bawat ang nagtagumpay, bibigyan ko ng isang puting bato. At may nakasulat na bagong pangalan ng Panginoon. At ang makakaunawa lamang niyon ay siya lamang mga tumanggap nito. Amen. Kung paano mo malalaman, hindi ka naman tumanggap ng batong puti. Ano masasabi ko may bagong pangalan? Anong bagong pangalan ng Panginoon? Alam niyo na yun. Kung anong pangalan niyo. Amen. Amen. Hindi aksidente na ang pangalan ko ay ganito. Dahil yan ang bagong pangalan ng Lord. And His name shall be one. And the Lord is the King over all the earth on that day. For what? Because of the fullness. Ano yung fullness of the Gentiles? Iisip namin dati, nasa denomination na to, yung fullness of the Gentiles, bilang ng mga hintil na magiging mananampalataya. Amen. Hindi po. Kaya yung this gospel, the gospel for the whole, the gospel of the whole world, mga kapatid, kung na-preach na nila ang kanilang gospel sa whole world, bakit walang rapture pa hanggang ngayon? Right. Bakit wala pang end of the world? Kasi ang kanilang pagkaintindi, if this gospel shall be preached into all the world, then the end will come. Ang alam kasi nilang pagkaintindi doon, yung gospel nila at yung end ng world ay yung pagka-end ng world na ito. No. Right. Right. If this gospel, the message of the hour, shall be preached into all the world for a witness unto all nations, then the end of my world will come. This is my word. Amen? Sabi ng Bible, there are two kinds of word in the scriptures. Ang isa mahal ng Diyos, ang isa hindi. Amen. Pero yung hindi niya minahal noon, ngayon mahal na rin niya. Why? Amen. Kinonverted. Naintindihan niyo? Amen. Dati, Gentiles ka. Wala nang puwang sa Diyos. Aso nga ang tingin ng Diyos dito eh. Tama?
Amen. Pero, nung magiging Israel ka because of the word man, mga kapatid, bukas na bukas ang puso ng Diyos sa iyo. Amen. It dwells in you. You are in Him, and Him in you. Yan ang restoration. Yan yung part po ng restoration ng Lord. Nasa introduction pa lang ako eh. Yung oras natin. Mahirap talaga na sa time eh. No? Dapat nasa eternity na tayo. Nasa eternity naman na talaga tayo eh. Yes. For a season. Because of my our president. Sabi ni Brother Broadman, it shall be light about the evening time, right? The way to glory you will surely find. In the water way is the light to them. Sabi niya. Bear it in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening light has come. It is fact that God and Christ are one. See, where nations are breaking, Israel is awakening, the signs that our prophet foretold, the earthquake to the Gentiles to the last day, the Gentiles' days numbered with arrows and comfort, return all disperse to your own. Hallelujah. Sabi ni brother, you guys been kicked out and these are carried on new carts. Get out of there, for death strikes you. God has confirmed it. It shall be so. Kailangan mga kapatid, yung sinasabi nga natin from the restoration ay mawala yung old nature, old man, tulis ko ng Sunday, mga kapatid, hallelujah, dapat ito, dalawang ito ay hindi na separated, huwag na yan. Na kung paano to the gospel we are elect by God, according to Ephesians chapter 1. Amen? Can you say amen? Praise God. Aksidente ba na nandito kayo? No. Yes. Sabi ng Bible, the way of the righteous is ordered by the Lord. Amen. Nakikinig tayo? Yes. Shalom. Shalom. Good morning. It's a brand new day. The Ay, ibig sun sabihin ng shining shalom. brighter. Say good morning. Good morning. Shalom. To the believers, shalom is a good morning. It's a new day. Tama? Tama ba? Yes. Is this not only a peace? Amen. Kasi, pag heaven, pag-usapan ng Diyos, langit, peace na yun eh. Kaya pag binati kayo shalom, just what you say, just for believers, good morning. No more darkness. God is a jealous God. 1964. Shalom. Phoenix, Arizona. January 19. He is jealous and he wants his wife pure. He wants her a virgin. Chaste. Nothing in the world into her at all. Together his word, part of him. He must be a part of the word, not a part of the creed. A part of the word, not a part of the church. Tinutukoy ni Brother Branham dito ng church yung the church. A part of the bride. Church is condemned. We know that she goes to outer darkness, but the bride goes up. Meron siyang tinatawag na bride dito, bride age, mga kapatid. During the time of Brother Branham, it is the bride age. From 19, kailan ba natapos ang 7 churches? 1956. 1956 going to 1963. That is the bride age. Kaya ang preach ni Brother Branham, go to the bride. Amen. Pagdating ng 1963, down to 1965, it is not a bride age. Amen.
It is the opening of the Amen. third coming message. It is the firstborn of this message. Brother Branham is the firstborn of the third coming message. The prophet saw this message. Kaya ang sumigaw siya noong 1965, I will write, destroy again. Amen. Shalom, Sierra Vista, Arizona, January 12, 1964. Now my text for the morning is old word, is old word. Shalom, shalom, in the Hebrew means peace. And that's what I say to the church this morning. Shalom, that peace. Sabi niya. In Finnish, it's called Jamalan Aura, which means God peace. Upon you, Rauha, God's seal, God's peace. Shalom. My New Year's message is to the church. Happy New Year. This is the first Sunday of the 2030. Amen. To the world, this is the year of Snake. snake. Amen. Kaya, huwag kayong magulat. Maraming magiging traitor sa mundo. Sa mundo. Maraming magtatraidoran dyan, mga kapatid. Pero dito walang traidor, mga kapatid. Walang Judas. Patay na po si Judas. Amen. Isa lang ang Judas sa Bible. Kaya huwag na daw maghudas-hudasan. Amen. Amen? Huwag na rin magdemon-demonyuhan. Kasi isa lang ang demonyo. Kasi hindi naman na tayo demonyo. Patay na ang demonyo sa buhay natin. Amen. When we are restored to the garden to the garden of the Eden condition, mga kapatid, sabi ng prophet, restored everything in the church. My New Year's message is to the church elected. Pinakita naman niya ang church dito. Kanina, na-separate yung church and bride. And my New Year's message is the church elected in Jesus Christ. For 1964, not just the church groups, but the elect, the lady of the church, Christ's bride. See, that's who I'm addressing. Mahaba itong quotation ni Brother. Ito na basahin. So, bago tapusin ito. So, kung balikan natin mga kapatid, Restoration chapter part 4. Alam mo, habang malawak ang teaching ng restoration, lalong gumaganda. Sabi ko nga, dati ang alam ko, magdulang ako sa loob. Nagulat ako nung makinig ako ng part 6. Right. Mismo ang propeta ng Pangit. You are not a Gentile in the flesh. Kala ko, Gentile ka rin ko eh. Right. Magdulang ako sa loob through faith. Sabi ni Pablo sa Galatians chapter 3. Bawat nasa pananampalataya ay anak ni Abraham. Nung ipinanata sa pananampalataya, anak ka na ni Abraham. Not only in the inside. Yes. Kung mga kapatid, pag siniparin mo ang flesh mo, mga kapatid, as a Gentiles, pag sinabi mong Gentiles pa rin, mga kapatid, ang iyong, tingnan mo ha, pag Gentiles pa rin ang laman mo, pasok ka sa tusos, doctrine na maling turo, mga kapatid. Bakit? Makasalanan pa rin. Kayo ba nag-iisip na makasalanan pa rin hanggang ngayon? Ngayon. May sumagot kayo. Hindi. Ha? Iniisip niyo pa bang makasalanan kayo ngayon? Eh pagdating sa church, mihingi kayo ng tawad sa Diyos. Hindi ako nananalangin dito pag pumupunta kayo sa harapan, patawarin mo siya. No! Tunan mo ang pagkukulang niya, Lord. Hindi pa. Kasi si David, sabi niya, Lord, huwag mong tingnan ang aking pagkukulang. Tunan mo. Takpan mo ang paningin mo sa bawat bagay na ginawa mong mali sa iyong harapan. Amen.
Any panalangin. Pero yung si David, mga kapatid, nagkaroon siya ng prayer sa Psalms 51, nung magkasala sa kay Bathsheba. Kung basahin mo ang 51, sabi niya, have mercy on me, Lord, according to thy loving kindness. According to thy multitudes of thy tender mercies, blot out my transgressions. Tingnan mo yung introduction ng prayer niya. Hindi niya sinabing patawarin mo ako dahil ako isang makasalanan. Pero ang sabi niya, create in me a clean heart, O God. Amen. And Yes. renew a right spirit dahil gumagaspang ng Espiritu ko, Panginoon. Yes. Dahil sa panahon nagkakamali tayo, gumagaspang ng Espiritu natin. Cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. Tingnan mo, ang turo ng tao, pag nagkasala ka raw, iiwan ka ng Holy Ghost. Pagdating ng linggo, babalik sa'yo. Pag Holy Ghost, seeking ka. Pero ang sabi ni David, take not thy Holy Spirit from me. Huwag mong alisin. Yes. Kasi, sino nagsasabi ng totoo? Alam ni David na ang Holy Ghost ay nasa kanya at kailanman hindi siya iniiwan ng Holy Ghost. Are you with me? Amen. Because David knows that he is elected by God. David knows that he is a Jew. And I know, because I am the son of David ministry, I am a Jew. Are you with me? Amen. I am a Jew. Simulan mo na. Lord God, the sinners and all. Kasi pag sinabi mong Gentiles ka, unbelievers ka kaya, Right. kayo ba tanggap na unbelievers kayo? Hindi. Ha? Hindi. No. Pag na umaano sa third coming, unbelievers pa hanggang ngayon. Nag-i-enjoy na sa message, niisip mo, unbelievers ka pa rin. My God. Hindi ka pa rin tuli. Eh, lahi ka ni Gulayat. Pinatay ni David, mga kapatid. Diba, sabi niya, sino itong malaking taong hindi tuli na nagmamak sa pangalan ng Panginoon? Oh. See? Hanggang ngayon ba, slave ka pa? Dead. Hanggang ngayon ba, nakakulong pa rin? Hanggang ngayon ba, blind ka pa rin? Kung siniparit mo, mga kapatid, ito, Gentiles, yung loob, Hudyo, my Lord, mga kapatid, kaya nung marinig ko sa prophet yun, sabi ko, ang ganda. Kasi, salamat na lang may propeta. Ito, Amen. Wala tayong propeta, blind tao. Hanggang ngayon, blind tao. Ang alam lang nila, magpuri sa Diyos. Si Satanas, marunong naman magpuri sa Diyos. Basahin mo ang Book of Job, eh. Yes. Sige siya, amen. Amen. Kasama kaya siya sa mga morning stars. Amen. Created din siya eh. According to Ezekiel chapter 20, he is a created cherubims in the garden. And God put him in the garden. Oh. Marunong kayo mag-hallelujah ang magsubukas lang. Amen. Pero blind, why? Ang propeta lang ang maghahayag sa iyo sa mga bagay na dapat mong malaman. Dahil kung walang propeta, you are still now blind. Amen. Right. May alam natin dati, Gentiles pa rito, nung sinaysa ng prophet to, because of the restoration. When I am restored, my husband is not a Gentiles anymore. Na hindi pwede hindi magpaltok. Pwede hindi magbasa ng emails. Ha? Kasi na, isa na yan. Believer na ngayon yan. Free na ngayon yan. Righteous na ngayon yan. Tama? Tinutong mga walang propeta. Ayaw sa propeta. Hanggang ngayon, bulag. Kaya, ang bulag, nag-aakay ng kanyang kapwa bulag, nahuhulog sa bangin. Amen. Right. Kaya walang magawa. Wala na kasing mensahe. Hindi na nag-i-enjoy sa mensahe.
Kapag nag-uusap ng tao, walang magawa, kundi manira. Right. Naintindihan nyo? Wala namang magawa na eh. Wala namang masabi. Ano ba sasabihin? Baptism, alam na nila.